Isang magandang simulang araw sa buong mundo. Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Dahil nga sa wala naman akong labahan at wala rin naman akong plantsahin, naisipan kong linisin ang mga cabinet sa kusina kasi naiirita na rin ako at makalat at magulo, kaya kailangan natin isalansan ng maayos. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, hindi ako perpektong tao pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako magtrabaho dito sa bahay ng amo ko. Mula sa Damam, Onaisa, Rasgas at dito sa Riyadh. Ako ay maayos magtrabaho kung kinakailangan. Pero pag ako tinopak ay topak talaga. Huwag kayong mag-alala kasi madalang naman mangyari ang topak ko. Kumbaga, sa half moon, sa full moon ay madalang talaga. Naiinis na kasi ako makita yung mga cabinet na makalat kada bubuksan ko or may hanapin ako ay ang gulo-gulo. Kaya ginawa ko, inayos ko siya at nilagyan ko ng mga box yung iba para at least sama-sama sa isang lugar. Hindi ko alam kung pare-pareho tayo ng paglilinis kasi ako ganyan ako. Gusto ko nililinis ko yung mga cabinet sa kusina para pag may hinanap ang mga alaga ko at ang amo ko, alam ko kung saan ko inilagay. Minsan kasi pag lumilipas ng ilang buwan bago mo malinis ulit ang cabinet tapos nagresya-resyapo na yung mga laman ng cabinet, hindi ko na alam kung saan ko nakukunin yung mga bagay na hinahanap sa akin. Kaya gusto ko, nililinis ko siya every once a month. Natapos ko na ngayon yung isang cabinet at eto na siya, ganito na siya kalinis ngayon. Isusunod ko naman nga ang lagayan ng tea at ng mga sugar dito sa kabilang cabinet. Tara, isalansarin natin ng maigi at linisin natin ang cabinet. Una natin gawin ay tanggalin natin lahat ng laman. Ibaba natin lahat yan. Siyempre kailangan natin punasan yung pinakalugar niya, yung pinaka-cabinet. Siyempre kailangan natin tanggalin yung mga mancha-mancha ng honey, ng mga sugar, ng mga coffee. I-check na rin natin yung mga walang laman na karton at saka yung mga expired na. Kailangan natin tanggalin yung mga expired na para at least hindi na mainom ng hindi inaasahan. Kasi minsan nakakalimutan, tignan yung date bago inumin. Kailangan din natin punasan isa-isa yung mga bote. Siyempre minsan nahawakan natin yan na meron dumi ang ating mga kamay. Lalo na yung mga palaman, yung peanut butter, yung Nutella, yung asukal, yung mga tea. Kailangan natin punasan yan. Kailangan maging malinis bago natin ibalik sa cabinet. At syempre, yung mga cabinet, kailangan din natin punasan maigi kasi nga may mga bakat yan ng honey, ng kape, kaya kailangan linisin natin maigi. At nang matapos, isinalansan ko sila ng maayos at malinis tignan. At ang isusunod ko naman na cabinet ay yung mga baharat na lagayan. Kasi yan ay makalat talaga yan. Pag nagluluto si amo, syempre salpak lang ng salpak yan. Hindi natin pwedeng pagsabihan ng mga amo natin babae na ganito ang gawin mo madam, na ganito dapat, na hindi dapat ganyan. Eh hindi po pwede kasi tayo ay kadama, silang amo. Kaya dapat sila ang masusunod at kung anong gusto nilang gawin ay gagawin nila. Hindi rin naman natin naaasahan na malinis lahat ng hahawakan nila kasi alam niyo minsan nagmamadali sila at mabilis sila magluto. Habang pinanonood yung niluto nila sa TikTok, YouTube, or Instagram. Pinunasan ko maigi yung mga cabinet at yung mga bote na lalagyan ng mga baharat bago ko to ibinalik. Eto namang katabing cabinet naman nga ang lilinisin natin ngayon. Ibababa natin ang mga laman katulad ng mga baharat. Pero ang mga laman naman nito ay yung mga panggawa ng sweet at yung mga macaroni na niluto ni amo, pati na rin yung mga indome at yung mga tang na tinitimplang juice ng aking alaga. Dito rin nakalagay yung mga baking powder, vanilla at saka yung mga asukal na pula na ginagamit ko pag nagbe-bake ako. Dito rin nakalagay yung mga cereal ng mga alaga ko kaya chinecheck ko yung mga karton kung expired na ba or kailangan ng itapon. Pero bago ko magtapon ay pinapakita ko muna sa amo kong babae at sinasabi kong expire na ang karton na to. Itatapon ba or anong gagawin? Tulad netong ginagawa ko, chinecheck ko yung kanyang expiration kung pwede pa ba siyang kainin ng aking mga alaga or hindi na. Hindi ko na sinasama sa cabinet yung mga expired na karton na. Ang ibabalik ko na lang ay yung mga ayos pa at pwede bang kainin, lutuin ng aking mga alaga. Matapos linisin ang cabinet, punasan at punasan na rin yung mga kailangan punasan ay kailangan natin isalansan maigi at ibalik na maayos ang mga nakalagay dito. At dapat naka-separate ang mga bagay-bagay at dapat pare-pareho ang mga laman. Matapos naman yun ay sumunod naman itong mga lagay ng mga plato. Kailangan natin tanggalin isa-isa at ito'y mahaba-habang oras kasi nga marami to mula taas hanggang baba. Kailangan ko pa gumamit ng hagdan para kunin yung nasa taas. Siyempre
una kong ginawa dyan ay yung taas bago yung mga plato. At pagkatapos ay yung pinakababa, ito yung mga lagay na mga baso na katulad nito. Tinanggal ko rin yan lahat isa-isa, tapos pinunasan ko ng tissue at saka ko siya isinalansan isa-isa. Maselan yung mga baso na yan, kaya ingat na ingat ako punasan ng mindi kasi nga baka mabasag. At yan ay ginagamit lamang pag merong bisita. At sa wakas, natapos ko na rin siya at ibabalik ko na lang yung ilang pirasong baso at isasara ang cabinet para ako ay magme-merienda naman. Nagbago bigla ang isip ko nung makita ko yung cabinet na lagayan ng mga plastic garbage at ng mga sponge at steel wool. Kasi naisip ko ilagay ko siya sa mga lagayan na katulad netong baunan at para naman nakaayos siya at hindi makalat. Para pag kumuha ko, isa na lang. At yung plastic garbage ay tinanggal ko sa pinaka-plastic niya at isinalansan isa-isa. Ginagawa ko yan lagi para hindi ako mahirapan sa pagkuha ng garbage plastic kasi nahihirapan ako pagka naka-plastic siya, hatak ka lang ng hatak, 'di ba? Mas practical para sa akin yung tinutupi isa-isa para pag kumuha ko ay isa-isa lang ang kuha, hindi pagka hinahatak mo sa plastic, halos lahat ng garbage plastic ay mahatak mo na. Hindi katulad nito, isa-isa lang ang hatak mo. Namili nga ng bago sa bumabango ang amo kong babae at tinanggal ko rin sa plastic para hindi na mahirapan pagkukuha ng sabon pa isa-isa. Natapos ko na rin salansanin ang lahat kaya time na para magmerienda naman ako kasi kanina ko pa pinipigilan ng sarili ko magmerienda. Gaya nga na sinabi ko, gusto ko tapusin muna ang lahat. Sa totoo lang, hindi pa naman tapos lahat ng cabinet. Kumbaga hinap-hap ko lang kung ano lang matapos ko ngayong araw na to, ayun lang ang tatapusin ko. Naka 3/4 nga ako ng mga cabinet dito sa kusina. So 1/4 na lang ng parte ng cabinet ang lilinisin ko bukas. Kaya ngayon, enjoyin ko muna ang aking merienda. Tara, let's kain muna tayo. Buti na lang nga natapos na ako magmerienda nang pumasok ang aking alaga at naghahanap ng gelatin. Kaya sabi ko, igagawa ba kita? Kaya ginawan ko muna siya ng gelatin bago ako magpahinga. Isang pack nga ng gelatin lang ang nagawa ko dahil yun lang ang meron kami. Pero marami-rami naman yan kasi malilit naman yung lagayan. Sa maliit ko lang talaga siya inilagay kasi nung nakaraan malaki nilagay ko, aba hindi nila nauubos, nasasayang at tatatapon lang. Kaya sabi ko, ito na lang gagamitin ko para sakto lang sa kanila. Natapos ko ng ang gelatin kaya hanggang dito na lang din ang aking video. Sana manood kayo sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat.